Magandang umaga po mga kapadyak. Alam nyo dito sa Australia, maraming ano rito marami kang pwedeng pagkakitaan. Kasi masipag ka lang, hindi ka maarte, mabubuhay ka. Gaya nito, ako po ay nag-enroll sa Uber or nagpasa ng mga dokumento para makapagmaneho para sa Uber. Ngayon ay anong oras na ba? Maga. Mag-aalas 10 ng umaga. So ito, tambay-tambay muna, nag-aantay ng customer. Medyo matumal ngayon Hindi araw-araw kasi pare-parehas May araw na yung gustong-gusto mo na huminto dahil dire-diretso yung sakay. May araw naman na nag-aantay ka ng 15 minutes para tumunog yung app. Napakadali po. Pag tumunog yung app, titignan nyo yung pick up location. Sa Uber kasi hindi mo kita kung magkano yung ibabayad sa'yo ng customer So parang nasa nasa dilim. Magugulat ka na lang pagka pick up mo dun sa customer mo. Minsan malayo. Parang kahapon meron akong naisakay. So pinuntahan ko siya. Kita mo sa Uber kasi, Uber Australia, hindi ko alam kung sa ibang bansa Hindi mo makikita yung presyo nung ibabayad sa'yo nung customer. At yung destination. Ang makikita mo lang yung pick up location. So parang iniiwasan nila yung mga driver na nagka-cancel ganyan. Marami kasing gumagawa niyan dito Pag yung mga biyasang nagmamaneho ng Uber, alam na nila yung yung mga lugar. So yung pick up point minsan malayo. Minsan 3 kilometers yung pick up point. Ayaw nung ibang driver ng ganyan, kaya kinakancel. Kaya siguro ang ginawa nila sa application ng Uber Australia ganyan. Yung hindi mo kita para wala kang no choice. So balik tayo dun sa kahapon na naisakay ko. Estudyante siya So pinick up ko siya. Nung in-start ko na yung trip, doon lumabas yung yung destination niya. Which is alam ko malayo kasi sa ako nagtatrabaho sa city. Yung destination niya malapit doon. From pick up point to city, pag binabiyahe ko pag pumapasok ako sa opisina, 1 oras mahigit. So yung destination niya kahapon, mga ganun. Parang 40 minutes trip. So malaki yung binayad niya. Nasa mga $70 na yun. $70 for like 18 kilometers, 20 kilometers. Oo, malaki ang bayad, malaki. Dolyar kasi. So may mga araw na ganun, na sunod-sunod na malalayo. Ngayong linggo puro malalayo yung mga naihatid ko So yung $200 talaga, sandali lang pagka Buenas ka. Minsan 3 oras lang may 200 plus ka na. May araw naman na matumal. Alam ko kasi pagka matumal hindi ko na dinediretso Umuwi na lang ako Pag naka 80 ganyan, 80 or $100 pag nagsimula ako ng 9
hanggang 11 na nakaka 90-80 pa lang, 2 hours. Matumal yun, umuwi na ako nun. Pero may araw na talagang hindi ka hihinto. Pagkababa, tutunog agad, tutunog siya. So pupuntahan mo na naman yung lokasyon ng pick up point. May araw na ganun eh. Siya nga, ihi ka na eh. Hindi naman gaya ng sa Pilipinas dito na pwede kang pumarada sa mga puno ganyan at iihi ka na lang. Hindi pwede rito yung ganun. Hindi ko nga maintindihan mga kapadyak eh. Ang Pilipino, kapag nasa Pilipinas, hindi ko naman nilalahat ha. Hindi ko nilalahat. Pero marami. Hindi sinusunod yung batas. Pero ang Pilipino, kapag nasa ibang bansa, isa yan sa mga nasyonalidad na sumusunod sa